Ang pinakamahapding sakit sa pag-ibig ay hindi yung iniwan ka, kundi yung nanatili ka sa taong hindi ka naman talaga pinili. Kapatid, pamilyar ka ba sa ganitong eksena? Lagi siyang online. Nakikita mo ang active now sa messenger niya. Pero kapag ikaw ang nag-message, seen. Walang reply. Tapos pagkatapos ng 2 araw, biglang may, "Haha, sorry, ngayon ko lang nakita." Pamilyar? O kaya naman, kapag siya ang nangangailangan, ng libre, ng hatid sundo, ng load, ng makakausap sa hating gabi dahil malungkot siya, nandyan ka. Agad-agad. Parang fire truck na sumasagot sa emergency. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, kapag ikaw ang may problema, kapag ikaw ang gusto lang makausap siya, wala siya. Busy daw. May ginagawa daw. Kapatid, kung ganito ang nangyayari sa iyo ngayon, huwag mong iskip itong video na ito. Dahil ang tatalakayin natin ngayon ay isa sa pinakamasakit pero pinakamahalaga mong matutuhan, ang mga senyales na pampalipas oras ka lang niya. Hindi ka priority, hindi ka the one, hindi ka kahit the 2 o the 3. Ikaw ang pampalipas ng oras, ang panakip butas, ang backup plan kapag wala ng iba. At ang pinakamasakit dito, hindi yung ginagawa niya ito sa'yo. Ang pinakamasakit ay yung matagal mo nang alam, pero pinipili mong bulag-bulagan. Si Marcus Aurelius Inaner, isang Roman emperor at isa sa pinakamagaling na Stoic philosopher, ang sabi niya, "Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na wala kang kontrol. Sa halip, bigyan mo ng pansin ang mga bagay na nasa kamay mo." At kapatid, ang isa sa mga bagay na nasa kamay mo, ang desisyon na huminto sa pagiging opsyon ng taong hindi ka naman pinipili. Kaya't ngayon ibubuka natin ang mga mata mo. Ituturo natin ang mga palatandaan na malinaw, na pampalipas oras ka lang. At higit sa lahat, ituturo natin kung paano kalalaban gamit ang pinakamatibay na sandata, Stoic Wisdom. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kapatid, ngayon ay isa-isahin natin ang mga senyales. Ang mga red flag na matagal mo nang nakikita, pero pinili mong baliwalain. At habang binabasa mo ito, tanungin mo ang sarili mo ng tahimik. Nangyayari ba ito sa akin? Senyales number 1, ikaw lagi ang unang nagme-message, pero hindi siya nag-i-initiate. Kapatid, balikan mo. Kailan ba huling beses na siya ang unang nag-message sa'yo ng walang dahilan? Hindi dahil kailangan niya ng pabor, hindi dahil may itatanong siya, kundi dahil naisip ka niya, dahil na-miss ka niya, dahil gusto lang niya marinig ang boses mo. Kailan? Kung hindi mo maalala, doon pa lang may sagot ka na. Pag-isipan mo ito, sa isang relasyon, kahit hindi pa kayo opisyal, kung pareho kayong may interes sa isa't isa, pareho dapat kayong nag-e-effort. Hindi puro ikaw lang ang humahabol. Hindi puro ikaw lang ang nagte-text ng good morning at kumain ka na ba? Hindi puro ikaw lang ang nagpapaalala na buhay ka. Merong tinatawag na reciprocity, ang pagtugon. At sa Stoic philosophy, mahalaga ang reciprocity dahil ito ang basehan ng tunay na koneksyon. Si Seneca, isang Stoic philosopher, ang sabi niya, "One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and be understood." Ibig sabihin, kung ang isang tao ay tunay na nagmamahal o interesado sa'yo, hindi mo kailangang magmakaawa para lang mapansin. Hindi mo kailangang maging entertainment niya. Hindi mo kailangang maging isang notification na lagi niyang pinapansin kapag walang ibang magawa. Kapatid, kung ikaw lang palagi ang nag-i-initiate, hindi yan love. Convenience yan. Ikaw ang wifi niya. Kapag kailangan, kokonekta. Kapag may mas magandang signal, lilipat. Senyales number 2. Available siya. Pero kapag gusto niya lang, ito ang nakakainis. Hindi naman siya completely nawawala. Minsan meron siyang mga araw na sobrang sweet. Magre-reply agad, magkukwento, mag-share ng TikTok video, tawanan kayo, chat kayo ng chat hanggang madaling araw. Tapos kinabukasan parang hindi ka kilala. Yung tipong pag nag-message ka, wala. Pero pagkatapos ng ilang araw, babalik siya na parang walang nangyari. "Uy, kamusta?" Na parang hindi ka naghintay ng 3 araw na halos mabaliw ka sa overthinking. Ito ang tinatawag na breadcrumbing, kapatid. Parang tinapay na sinasaboy-saboy niya sa sahig para sundan mo siya. Hindi siya nagbibigay ng buong tinapay, basta pira-pirasong attention lang, sapat para huwag kang umalis.
pero hindi sapat para masabi mong mahal ka talaga. At ang pinakadelikado dito, yung mga sweet moments na yun ang lason. Dahil sa mga yon napapaisip ka, baka naman gusto niya talaga ako. Tingnan mo, sweet naman siya eh. Pero kapatid, itanong mo sa sarili mo, kung sweet siya sa'yo isang araw sa isang linggo, ibig bang sabihin ay gusto ka niya? O ibig sabihin, bored siya sa isang araw na yon at ikaw ang pinaka-accessible na source ng entertainment? Minsan, ang atensyon na binibigay niya ay hindi dahil gusto ka niya, kundi dahil gusto niyang gusto mo siya. Dahil ang pakiramdam na may taong patuloy na humahabol sa'yo, nakaka-flatter. At habang ginagamit niya ang flattery na yon, ikaw ang nagbabayad ng emosyonal na presyo. Pero kapatid, ang tunay na pagmamahal hindi intermittent. Hindi siya parang signal sa bundok na minsan meron, minsan wala. Ang tunay na pagmamahal ay consistent, araw-araw. Kahit boring, kahit walang excitement. Si Epictetus, isa pang Stoic philosopher, ang sabi niya, huwag kang magpaloko sa hitsura ng mga bagay. Ang katotohanan ay nasa consistency, hindi sa mga panandaliang sandali. Kung ang isang tao ay sweet sa'yo tuwing Monday pero cold sa'yo tuwing Tuesday hanggang Sunday, hindi ka mahal nun, kapatid. Bored lang yun tuwing Monday. Senyales number 3, hindi ka niya ini-introduce sa mundo niya. Ilang buwan na kayo nag-uusap. O kaya ilang buwan na kayong MU, mutual understanding. Pero kapatid, kilala ka ba ng mga kaibigan niya? Kilala ka ba ng pamilya niya? Alam ba ng mga office mate niya na exist ka? O ikaw ba yung parang ghost? Alam mong nandyan ka pero walang ibang nakakakita sa'yo. Ito ang isang napakalinaw na senyales, kapatid. Kapag ang isang tao ay seryoso sa'yo, gusto niyang ipakita ka sa mundo niya. Gusto niyang alam ng lahat na may ikaw siya. Hindi dahil pang show off, kundi dahil proud siya sa'yo. Dahil mahalaga ka sa kanya at gusto niyang maging parte ka ng buhay niya. Hindi lang sa pribadong mundo niyo. Isipin mo ito. Kapag bumili ka ng bagong sapatos na talagang gusto mo, ipipost mo yan, ipapakita mo sa kaibigan mo, susuotin mo kahit saan. Dahil proud ka, excited ka, masaya ka. Pero kung itinago niya ang tungkol sa'yo, kung parang ikaw ay isang secret notebook na binabasa lang niya kapag mag-isa siya, hindi ka prized possession, kapatid. Ikaw ang guilty pleasure. Ikaw ang hindi niya kayang aminin sa mundo. Kapatid, hindi ka secret love story, pampalipas oras ka. Senyales number 4, wala kang label, kahit ilang buwan na. Kapatid, nagtanong ka na ba sa kanya, ano ba tayo? At ang sagot niya, bakit mo kailangan ng label, hindi ba okay naman tayo? O kaya, ayoko muna mag-commit, enjoy na lang muna tayo. O ang pinakamasakit, masaya naman tayo, di ba? Bakit mo kailangan i-complicate, kapatid? Ang pag-iwas sa commitment ay hindi mystery. Hindi yan kailangan ng detective para malaman. Ang taong umiiwas sa label ay nagsasabi sa'yo ng isang bagay. Hindi ka ang endgame. Ikaw ang pansamantala. Ikaw ang for now, habang hinahanap niya ang forever. Ang isang lalaking tunay na gusto ng isang babae, hindi siya magdadalawang isip na sabihing, ikaw ang akin, ako ang sayo. Hindi siya magtatago sa mga salitang enjoy at go with the flow dahil alam niya na ang tunay na koneksyon ay hindi takot sa label. Ito ay naghahanap ng solidong pundasyon at ang isang babae na tunay na gusto ka, hindi siya mag-aatubili na maging sayo. Hindi niya sasabihing complicated dahil kapag mahal ka ng tao, simple lang ang lahat. Ikaw ang piliin. Tapos, si Seneca ang nagsabi, ang clarity ay ang kaibigan ng katotohanan. Ang taong nagtatago sa ambiguity ay nagtatago sa kasinungalingan. Kung ilang buwan na kayong ganito at wala pa ring label, kapatid, hindi siya naghahanap ng tamang oras para mag-commit. Hinahanap niya ang tamang dahilan para umalis. Senyales number 5. Lagi siyang may excuse. Busy ako eh. Pagod ako ngayon. May ginagawa ako. Next time na lang. Hindi ako sure sa schedule ko. Kapatid, isang beses, okay. 2 beses, pwede pa. 3 beses, 10 na beses, 50 beses. Pattern na yan. Ang totoo dito, walang taong sobrang busy na hindi makapag-reply ng isang text. Walang taong sobrang pagod na hindi makapag 5 minutes para sa taong mahalaga sa kanya. Wala. Si Marcus Aurelius, emperor ng buong Roman Empire,
May oras pa ring magsulat ng personal journal tuwing gabi. Siya na ang pinakabusi na tao sa buong mundo noon. Pero may oras siya sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Kaya kapag ang isang tao ay palaging may dahilan kung bakit hindi siya available para sa'yo, hindi busy yan, kapatid. Hindi ka lang priority. Ang masakit na katotohanan, hindi siya walang oras. Wala lang siyang oras para sa'yo. Senyales number 6, kinakausap ka niya lang kapag kailangan niya ng pabor. Ito ang pinakamalinaw sa lahat. Pag-isipan mo, kailan siya nagme-message, kailan siya tumatawag, kailan siya nagiging sweet. Kapag kailangan niya ng tulong sa assignment, kapag kailangan niya ng pang-load, kapag kailangan niya ng masasakyan pa uwi, kapag kailangan niya ng emosyonal na support dahil nag-away sila ng isa pa niyang kausap. Kapatid, kung ang communication niyo ay umiinog lang sa kung ano ang kailangan niya, hindi ka boyfriend material. Utility ka. Service ka. Parang grab, tinatawag lang kapag kailangan. Tapos pagkatapos ng biyahe, limot na. At ang nakakalungkot dito, maraming lalaki ang ginagawang ganito dahil inaakala nilang, kapag lagi akong nandyan para sa kanya, mamahalin niya rin ako. Hindi, kapatid. Hindi ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi binibili ng pabor. Hindi rin ito kinakarir sa sobrang pagiging available. Si Seneca ang nagsabi, ang taong nagbibigay ng walang kapalit ay marangal. Pero ang taong nagpapagamit ng walang limitasyon ay tanga. Malakas ang salita. Pero kailangan mong marinig. Senyales number 7, hindi ka kasama sa mga plano niya. Kapatid, napansin mo ba na kapag nagpaplano siya ng mga bagay, vacation, birthday celebration, reunion ng barkada, kahit simpleng weekend na lakad, hindi ka kasama? O kung kasama man, ikaw ang huling inimbitahan. Ikaw ang afterthought, ikaw yung, ay sige, sama ka na lang. Ang taong seryoso sa'yo ay iniisip ka sa bawat plano niya. Hindi pa siya nakabook ng flight, naisip ka na niya. Hindi pa siya nakadecide kung saan kakain, naisip na niya kung anong gusto mo. Dahil kapag mahalaga ka sa buhay ng isang tao, automatic kang parte ng mga pangarap at plano niya. Pero kung hindi ka niya iniisip kapag nagpaplano siya ng kinabukasan, kapatid, ibig sabihin, wala ka sa kinabukasan niya. At yun ang pinakamalinaw na sagot na hindi mo na kailangang itanong pa. Si Marcus Aurelius ang nagsabi, pansinin mo hindi kung ano ang sinasabi ng isang tao, kundi kung ano ang ginagawa niya. Ang aksyon, ang tanging wika ng katotohanan. Kung ang aksyon niya ay hindi ka isinama, marinig mo ang mensahe, tanggapin mo, at kumilos ka. Senyales number 8, ni-compare ka niya sa iba. Ito ang tahimik na sampal. Si ganito kasi ganyan. Ikaw kasi hindi. Yung ex ko kasi ganito. Sana ikaw rin ganyan. Kapatid, kapag kino-compare ka ng isang tao sa iba, ibig sabihin, hindi ka ang standard niya. Ikaw ang draft. Hindi ka ang final version. Ang taong tunay na mahal ka ay hindi ka ihahambing sa kahit sino. Dahil para sa kanya, ikaw ay ikaw. At yun ay sapat na. Hindi niya kailangan ng ibang basehan. Hindi niya kailangan ng ibang reference point, ikaw lang. Ang Stoic philosopher na si Epictetus ang nagsabi, huwag mong sukatin ang sarili mo gamit ang ruler ng iba. Ang tanging sukatan na mahalaga ay kung namumuhay ka ng may integridad at katotohanan. Kung kino-compare ka niya, hindi ka niya minamahal. Minamanipulate ka niya para mag-perform according to her standards. At kapatid, ikaw ay hindi performer. Hindi ka audition piece. Hindi ka contestant sa isang show na siya ang judge. Ikaw ay tao. At ang taong tunay na para sa iyo ay mamahalin ka ng buo, hindi ng may asterisk. Kapatid, ngayon ay kakausapin kita ng diretso. Walang sugarcoat. Walang pampalubag loob. Dahil kung totoo na gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan mong marinig ang katotohanan. Hayaan mo akong ikwento sa iyo si Marco. Si Marco, 27 years old engineer. Matino, mabait, magalang. Yung tipong binuksan ang pinto para sa babae, hinihila ang upuan para maupo siya, nagdadala ng pagkain tuwing nagkikita sila. Si Marco Ondeo ang tinawag ng mundo na gentleman, pero si Marco ay may isang malaking problema. Si Marco ay in love sa isang babaeng hindi siya mahal. Ang pangalan niya, tawag na lang natin siyang Kara. Si Kara. Maganda, matalino, charismatic. Kapag nagsalita, parang lahat ng tao sa kwarto ay nakikinig. At si Marco? Si Marco ay isa sa mga nakikinig. Nag-umpisa silang mag-usap dahil magkasama sila sa isang group na nagwa-workout. Naging close. Nag-e-exchange ng messages. Si Marco, syempre, nag-develop ng feelings. Pero si Kara?
Si Kara ay laging available tuwing Monday at Thursday, ang gym days nila. Sweet. Palaging may ngiti. Palaging may tawanan. Pero tuwing ibang araw, wala. Si Marco ang laging unang nagme-message. Si Marco ang laging nag-i-invite lumabas. Si Marco ang laging nagtatanong kung kumain na ba siya, kung okay ba siya, kung masaya ba siya. At si Kara? Si Kara ay nagre-reply, pero hindi nag-i-initiate. Si Kara ay tumatanggap ng libre, pero hindi nag-o-order. Si Kara ay kumukuha ng attention, pero hindi nagbibigay. Isang gabi nag-message si Kara sa kanya, 11 p.m. Marco, naiiyak ako. Pwede ba tayong mag-usap? Agad na tumawag si Marco. Siyempre, dahil si Marco laging nandyan, iyak si Kara ng iyak. May problema daw siya sa isang lalaki. Sa ibang lalaki. Oo, sa ibang lalaki. At si Marco? Si Marco ang shoulder to cry on. Si Marco ang tissue. Si Marco ang emotional na ambulansya. Tapos pagkatapos ng isang oras na pag-uusap, sabi ni Kara, "Salamat Marco, buti na lang nandyan ka palagi. Nandyan ka palagi. Hindi buti na lang mahal kita. Hindi buti na lang ikaw ang pinili ko, kundi buti na lang nandyan ka palagi. Parang unan. Parang power bank, parang gamit na kinukuha lang kapag kailangan." Pero si Marco, akala niya sign yun. Akala niya dahil tumatawag si Kara sa kanya kapag umiiyak, ibig sabihin, siya ang pinaka-importanting tao sa buhay ni Kara. Hindi. Ang ibig sabihin lang nun, siya ang pinaka-available. At dito tayo sa pinakamasakit na bahagi. Pagkatapos ng 6 na buwan ng ganito, 6 na buwan ng pagiging available, ng pagiging mabait, ng pagiging laging nandyan, nakita ni Marco ang isang Instagram story ni Kara. May lalaki, magkahawak kamay, may caption, "Finally found my person." Hindi si Marco. At dun, parang nabiyak ang mundo ni Marco. Hindi dahil iniwan siya. Hindi dahil niloko siya. Kundi dahil napagtanto niya na, simula pa lang, wala siyang laban. Hindi siya lumaban dahil wala siyang pinaglalaban. Hindi dahil hindi siya sapat, kundi dahil hindi siya kailanman naging parte ng laro. Alam mo ang ginawa ni Marco pagkatapos nun? 3 araw siyang hindi kumain ng maayos. Hindi siya pumasok sa trabaho. Nakahiga lang siya sa kama, nakatingin sa ceiling, at paulit-ulit niyang binabasa ang mga lumang messages nila ni Kara. Hinahanap ang mga senyales na namiss niya. At alam mo ang nahanap niya? Lahat. Lahat ng senyales na tinalakay natin kanina, nandyan lahat. Mula sa unang araw. Si Kara ay hindi nagbago. Hindi siya naging cold bigla. Hindi siya nag-iba. Ganun na siya mula simula pa lang. Si Marco lang ang hindi tumingin. Si Marco lang ang pumili na maging bulag. At doon, sa pinakamababang punto ng buhay niya, nabasa ni Marco ang isang quote ni Marcus Aurelius na nagbago ng lahat. Hindi ka nasaktan ng mga nangyayari sa'yo. Nasaktan ka ng interpretasyon mo sa mga nangyayari sa'yo. Naintindihan ni Marco. Hindi si Kara ang sumira sa kanya. Ang sumira sa kanya ay ang ilusyon na ginawa niya sa sarili niya. Na kung sapat lang ang pagmamahal niya, magiging sapat na rin siya para kay Kara. Pero ang pagmamahal ay hindi isang math equation. Hindi mo pwedeng sabihin, kung nagmahal ako ng 100%, dapat 100% din ang balik. Hindi ganun. Ang pagmamahal ay isang desisyon, at ang desisyon ni Kara ay hindi si Marco. At ang tanging desisyon na hawak ni Marco, ang desisyon na huminto. Kapatid, kung ngayon ay narinig mo ang sarili mo sa kwento ni Marco, ito ang kailangan mong marinig. Ang pagiging mabait ay hindi garantiya na mamahalin ka. Ang pagiging available ay hindi garantiya na pipiliin ka. Ang pagiging matiyaga ay hindi garantiya na sa'yo ang ending. At ang pinakamasakit na katotohanan, ang pagtitiyaga sa taong hindi ka naman pipiliin, hindi yan katapatan, kahibangan yan. Alam mo kung bakit hindi umaalis ang isang lalaki kahit alam niyang pampalipas oras lang siya? 3 dahilan. Una, takot sa kawalan. Mas gusto pa niyang masaktan araw-araw kaysa mawala ng tao. Dahil para sa kanya, ang pagkakaroon ng kahit anong koneksyon, kahit peke, kahit one-sided, ay mas maganda pa kaysa sa wala. Kapatid, alam mo ba kung bakit ganito? Dahil tinuruan tayo ng lipunan na ang pagiging mag-isa ay kahihiyan. Na kapag single ka, kulang ka. Na kapag walang nagmamahal sa'yo, hindi ka lovable. Pero yun ay kasinungalingan. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo.
Mas mabuti ang kalayaang mag-isa kaysa sa pagkabilanggong kasama ang maling tao. Walang silbi ang koneksyon kung ikaw lang ang kumokonekta. At walang silbi ang relasyon kung ikaw lang ang nasa loob nito. Kapatid, ang pagiging mag-isa ay hindi punishment. Ito ay opportunity. Opportunity para kilalanin ang sarili mo nang walang ingay mula sa taong hindi ka naman kayang pakinggan. Pangalawa, false hope. Yung mga panandali ang sweet moments na sinasabi natin kanina, yun ang droga. Yung isang haha, miss na kita, na text pagkatapos ng isang linggong katahimikan, parang isang patak ng tubig sa isang taong naghihirap sa uhaw sa disyerto. Hindi sapat para mabuhay, pero sapat para huwag kang sumuko. At dun ang danger. Dahil habang naghihintay ka sa susunod na patak, nasasayang ang buhay mo. Si Marcus Aurelius ang nagsabi, ang oras ay parang ilog, hindi mo pwedeng hawakan, hindi mo pwedeng ibalik, at ang bawat segundo na ginugol mo sa maling tao ay isang segundong hindi mo na mababawi. Pangatlo, ego. Oo kapatid, ego. Dahil ang pag-amin na pampalipas oras ka lang, ang pag-amin na hindi ka pinili, ay masakit sa pride. Mas madaling mag-pretend na kailangan lang ng oras o mababago ko siya kaysa aminin na hindi kanya gusto. Pero ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang magtiis, kundi ang kakayahang harapin ang katotohanan kahit masakit ito. Si Epictetus ang nagsabi, ang unang hakbang sa karunungan ay ang pag-amin sa katotohanan, lalo na yung mga katotohanang ayaw mong marinig. Kaya kapatid, kung hanggang ngayon ay nandito ka pa rin sa sitwasyon na ito, tanungin mo ang sarili mo ng isang tanong. Kung ikaw ang nakakita sa kaibigan mo na nasa ganitong sitwasyon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin mo, pre, tigilan mo na yan. Bakit hindi mo sinasabi sa sarili mo? Kapatid, ngayon naman, ang remedyo. Hindi lang remedyo para sa sitwasyon, kundi remedyo para sa buong sistema ng pag-iisip mo. Dahil ang problema hindi lang yung tao. Ang problema ay kung bakit mo pinapayagan ang sarili mo na manatili sa ganitong sitwasyon. And dito papasok ang Stoic philosophy. Unang aral-aral, unawain ang dichotomy of control. Ito ang pundasyon ng Stoicism. At ito ang magbabago ng lahat para sa'yo. Si Epictetus ang nagsabi, may mga bagay na nasa kontrol natin at may mga bagay na wala. Ang nasa kontrol natin, ang ating mga aksyon, opinyon at pagpili. Ang wala sa kontrol natin, ang aksyon ng ibang tao, ang resulta at ang mga pangyayari sa labas. Kapatid, ang feelings niya para sa'yo, hindi mo yan kontrolado. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka. Hindi mo pwedeng bayaran ang isang tao na piliin ka. Hindi mo pwedeng i-convince ang isang tao na ikaw ang the one kung sa mundo niya. Hindi ka kahit character. Pero alam mo ang kontrolado mo, ang desisyon mo na umalis, ang pagpili mo na itigil ang paghahabol. Ang lakas ng loob mo na sabihin, deserve ko ng mas maganda kaysa dito. Yun ang nasa kontrol mo at yun lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangang baguhin siya. Hindi mo kailangang i-fix ang sitwasyon. Hindi mo kailangang hintayin ang isang magical moment na biglang magbabago ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay piliin ang sarili mo. Paano? Simpleng tanong lang kapatid. Sa bawat desisyon na haharapin mo tungkol sa kanya, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay nasa kontrol ko? O pilit kong kinokontrol ang bagay na hindi ko hawak? Kapag nag-iisip ka, paano ko siya papansinin? Hindi mo kontrolado ang pansin niya. Kapag nag-iisip ka, paano ko siya mapapamahal sa akin? Hindi mo kontrolado ang puso niya. Kapag nag-iisip ka, paano ko siya mababago? Hindi mo kontrolado ang pagkatao niya. Pero kapag nag-iisip ka, paano ko gagawing mas maganda ang buhay ko kahit wala siya? Yun ang kontrolado mo. At doon nagsisimula ang pagbabago. At doon nagsisimula ang lahat. Pangalawang aral, itigil ang sunk cost fallacy. Kapatid, ang tagal ko nang nag-invest dito, sayang naman. Ito ang isa sa pinakaletal na pag-iisip na pwedeng mayroon ng isang lalaki. Ang sunk cost fallacy. Ang paniniwala na dahil marami ka nang binigay, kailangan mo pang magpatuloy. Pero kapatid, pag-isipan mo ito. Kung bumili ka ng ticket sa sine at pagdating mo doon, pangit ang movie, uupo ka pa rin ba hanggang matapos ang 2 oras? O aalis ka na at gagamitin ang oras mo sa mas magandang bagay? Ang oras na ginugol mo, tapos na. Hindi na babalik. At ang patuloy na paggugol ng oras sa isang bagay na walang future, hindi yan commitment. Kabaliwan yan. Si Seneca ang nagsabi,
Hindi tayo kulang sa oras, kulang tayo sa tamang paggamit nito. Ang buhay ay sapat na mahaba para sa lahat ng magagandang bagay. Kung alam nating huwag sayangin sa mga mali. Kapatid, yung 6 na buwan na ginugol mo sa paghahabol, tapos na yon, hindi mo na mababawi. Pero ang susunod na 6 na buwan, nasa kamay mo pa. At ang tanong ay, gugulin mo ba ang susunod na 6 na buwan sa parehong sitwasyon? O gagamitin mo ito para sa sarili mo? Pangatlong aral, matutong mag-amor fati. Mahalin ang nangyari. Ito ang isa sa pinaka-powerful na konsepto sa Stoic philosophy, ang amor fati. Literal na ibig sabihin, pagmamahal sa kapalaran. Hindi ito nangangahulugang masaya ka na nasaktan ka. Hindi ito nangangahulugang okay lang sa'yo na ginamit ka. Ang ibig sabihin nito ay tinatanggap mo ang lahat ng nangyari, kahit masakit, dahil ang lahat ng yon ay bahagi ng paglago mo. Si Marco ba ang kwento natin kanina? Nasaktan siya. Pero dahil sa karanasan na yon, natutuhan niyang kilalanin ang sarili niya. Natutuhan niyang hindi siya dapat maghabol sa mga taong hindi siya hinahabol. Natutuhan niyang ang pagmamahal ay hindi isang one-man show. Yung sakit na naranasan mo, yung mga gabing naghintay ka ng reply na hindi dumating, yung mga oras na nagkwento ka pero wala siyang pake, yung lahat ng effort na hindi nasuklian, hindi yun nasayang kapatid. Yun ang tuition fee mo sa pinakamahalaga mong lesson. Huwag kang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Si Marcus Aurelius ang nagsabi, ang hadlang sa daan ay nagiging daan. Ang bawat pagsubok ay nagiging oportunidad. Ang heartbreak na ito, hindi ito ang katapusan mo. Ito ang simula ng bagong ikaw, isang mas matalino, mas matibay, mas marangal na lalaki. Pang-apat na aral, gamitin ang negative visualization. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na premeditatio malorum, ang pag-iisip sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Kapatid, isara mo ang mga mata mo sandali at isipin mo ito. Kung hindi ka umalis ngayon, kung patuloy kang naghahabol, nagmamahal, naghihintay, saan ka magiging 1 year from now? Nandyan ka pa rin, naghihintay pa rin, umaasa pa rin. Pero mas matanda na, mas pagod na, mas malungkot na. At higit sa lahat, mas malayo na sa taong deserve mo talaga. Ngayon isipin mo ang kabaligtad. Kung umalis ka ngayon, kung pinili mo ang sarili mo, saan ka magiging 1 year from now? Baka nasa gym ka, mas fit, mas confident. Baka may bago kang hobby, guitar, photography, martial arts, cooking. Baka may bago kang career opportunity dahil ang oras na dati mong ginugol sa pag-overthink ay ginugol mo na sa pag-aaral at pag-improve. Baka may bago kang circle of friends na tunay na nagpapahalaga sa'yo. Hindi dahil may kailangan sila sa'yo, kundi dahil masaya silang kasama ka. At baka, may bago kang tao sa buhay mo. Isang taong hindi mo kailangang habulin. Isang taong hindi mo kailangang kumbinsihin. Isang taong pipiliin ka dahil gusto ka niya, hindi dahil kailangan ka niya. Kapatid, ang dalawang future na yon, pareho silang real possibilities, pero isa lang ang pwede mong piliin. At ang pagpili ay nagsisimula ngayon. Hindi bukas, hindi next week, hindi pagkatapos ng isang huling try. Ngayon, alin ang gusto mo? Pang-5 aral, pag-practice ng strategic silence. Kapatid, ito ang pinaka-practical na aral na pwede mong gawin ngayon na tumigil ka mag-message. Hindi dahil galit ka, hindi dahil gusto mo siyang pagsisihan, kundi dahil kailangan mong makita ang katotohanan. Si Seneca ang nagsabi, ang katotohanan ay naglalabasan kapag nanahimik ka. Kapag tumigil ka mag-message, 2 lang ang pwedeng mangyari. Una, mag-message siya, magtatanong siya kung okay ka ba, hahanapin ka niya. At kung ganun, ibig sabihin may pake siya, may interest siya. Meron pa. Pangalawa, hindi siya mag-message, hindi siya maghahanap, hindi siya magtatanong. At kung ganun, alam mo na ang sagot. Hindi mo na kailangang tanungin, hindi mo na kailangang mag-overthink. Ang katahimikan niya ang magsasabi ng lahat. At kapatid, kung ang pangalawa ang nangyari, huwag kang malungkot, maging grateful ka. Dahil sa wakas, malinaw na. Walang guessing game, walang baka busy lang siya, walang baka hindi niya nakita. Ang katotohanan ay nasa harap mo na, at ang katotohanan, kahit gaano kasakit ay palaging mas maganda kaysa sa ilusyon. Isa pang bagay,
Kapag nag-practice ka ng strategic silence, huwag kang mag-cheat. Huwag kang tumingin sa profile niya. Huwag kang mag-stalk ng Instagram stories niya. Huwag kang magpapadala sa temptation na i-check lang kung online siya. Dahil ang bawat tingin mo sa profile niya ay isang hakbang pabalik sa bilangguan. At kapatid, kalaya ka na. Huwag kang bumalik. Ang strategic silence ay hindi manipulation. Ito ay diagnostic tool. Ito ang paraan mo para makita kung sino talaga ang nagmamahal sa'yo at sino ang nagmamahal lang sa atensyon na binibigay mo. Pang-anim na aral, buuin ang sarili mo, hindi ang relasyon. Kapatid, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang Stoic philosophy ay hindi nagtuturo na huwag kang magmahal. Hindi nagtuturo na maging cold ka. Hindi nagtuturo na huwag kang magtiwala sa tao. Ang tinuturo ng Stoicism ay simple lang. Maging ganap ka muna sa sarili mo bago ka maghanap ng taong gaganapin ka. Si Marcus Aurelius ang nagsabi, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagiging master ng sarili mo. Kapatid, ang isang lalaking busy sa pag-improve ng sarili niya, nagwo-workout, nag-aaral, nagtatrabaho sa career niya, may hobbies, may goals, ang lalaking yan ay hindi naghahabol. Hindi siya nagmamakaawa ng attention. Hindi siya nagpapakitang gilas para sa taong hindi naman siya tinititigan. Ang lalaking yan ay magneto. Hindi siya humahabol, hinahabol siya, at alam mo kung bakit. Dahil ang taong nagpapahalaga sa sarili niya ay may aura, may energy, may gravity. Nararamdaman ng mga tao na ang lalaking ito may direksyon ang buhay niya. Hindi siya nakasentro sa isang tao. Nakasentro siya sa purpose niya. At yun ang pinaka-attractive na bagay sa isang lalaki. Hindi ang muka, hindi ang pera, hindi ang kotse, kundi ang lalaking may alam kung saan siya papunta. Kaya kapatid, sa halip na gugulin mo ang gabi sa pag-stalk ng Instagram niya, gugulin mo sa pagbabasa ng libro. Sa halip na mag-overthink kung bakit hindi siya nag-reply, mag-workout ka. Sa halip na umasa sa text niya, mag-aral ng bagong skill. Dahil ang pinakamahusay na paraan para makamove on sa taong hindi ka pinili, ay ang maging taong pipiliin ng kahit sino. Pang-7 na aral. Gamitin ang memento mori, tandaan na may katapusan ng lahat. Kapatid, ang memento mori ay Latin para sa tandaan na mamamatay ka. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka. Isipin mo, kung may 1 taon ka na lang sa mundong ito, gugulin mo ba ang mga araw mo sa paghahabol sa taong hindi ka naman pinapansin? Gugulin mo ba ang mga gabi mo sa pag-overthink kung bakit hindi siya nag-reply? Gugulin mo ba ang energy mo sa taong hindi nag-e-effort para sa'yo? Siyempre hindi. Dahil kapag na-realize mo na limitado ang oras mo, magiging mahalaga ang bawat segundo. At ang bawat segundong ginugol mo sa maling tao ay 1 segundong ninakaw sa mga tamang tao, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa sarili mo, at sa taong talagang para sa'yo. Si Marcus Aurelius ay gumigising tuwing umaga at sinasabi sa sarili niya, maaari akong mamatay ngayon. Kaya't gagawin ko ang lahat ng may dignidad, may layunin, at may integridad. Kapatid, hindi mo alam kung gaano karaming umaga pa ang natitira sa'yo. Kaya't huwag mong sayangin kahit isa sa paghahabol sa taong hindi ka pinipili. Gumising ka bukas na may purpose. Hindi purpose na paano ko siya mapapansin, kundi purpose na paano ko gagawing mas maganda ang buhay ko ngayon. Pang-8 aral. Alamin ang iyong halaga at huwag mag-negotiate. Kapatid, ito ang pinaka-non-negotiable. Si Epictetus ang nagsabi, ang halaga mo ay hindi tinutukoy ng kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Ang halaga mo ay tinutukoy ng kung paano mo trinatreat ang sarili mo. Kung pinapayagan mo ang isang tao na gamutin ka bilang pampalipas oras, ikaw ang nagtakda ng halaga mo. Hindi siya. Kapag tumanggap ka ng breadcrumbs, sinabi mo sa mundo na okay lang sa'yo ang breadcrumbs. Kapag nagtiis ka sa inconsistency, sinabi mo na okay lang sa'yo ang pagiging option. Kapag nagpatuloy ka kahit malinaw na hindi ka priority, sinabi mo na wala kang respeto sa sarili mo. At kapatid, wala nang ibang tao na magre-respect sa'yo kung ikaw mismo ay hindi nagre-respect sa sarili mo. Ang tunay na stoic lalaki, hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya nagsisettle. Hindi siya tumatanggap ng lamig mula sa taong binibigyan niya ng init. Ang tunay na stoic lalaki ay may linya. May standard, may boundary, at kapag ang isang tao ay lumampas sa boundary na yon, paalam na. Hindi may galit, hindi may drama, pero may dignidad. Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko.
At hindi ko pwedeng sirain ang sarili ko para lang mapanatili ka. Yan ang tunay na lakas. Kapatid, bago tayo magtapos, hayaan mo akong balikan si Marco. 3 buwan pagkatapos ng Instagram story ni Cara, 3 buwan pagkatapos ng pinakamasakit na gabi ng buhay niya, nag-iba si Marco. Hindi dahil nagbago si Cara, hindi dahil bumalik si Cara. Nagbago si Marco dahil pinili niyang baguhin ang sarili niya. Nag-umpisa siyang magbasa ng Stoic philosophy, meditations ni Marcus Aurelius, letters ni Seneca, discourses ni Epictetus. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa. Basta nararamdaman niyang kailangan niya ng gabay. At nahanap niya ito sa mga salita ng mga lalaking nabuhay libu-libong taon na ang nakalipas. Bumalik siya sa gym, pero hindi na para makita ni Cara, para sa sarili niya. Nag-aral siya ng bagong programming language. Nag-apply sa mas magandang trabaho. Nag-reconnect sa mga kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap dahil busy siya sa paghahabol kay Cara. At isang araw, habang nagiinom ng kape sa isang coffee shop, may babae na nakaupo sa kabilang table. Nagtama ang mata nila. Ngumiti siya. Ngumiti din ang babae. Hindi nag-message si Marco ng hi na may 10 emojis. Hindi niya in-stalk ang social media niya. Hindi niya inisip kung paano ko siya mapapansin. Lumapit lang siya. Nag-introduce. Nag-usap sila. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi si Marco ang nag-e-effort na mag-isa. Pareho sila. Hindi ko sinasabing ang babae sa coffee shop ang naging forever ni Marco. Hindi ko alam. At hindi yun ang point. Ang point ay ito, nang huminto si Marco sa paghahabol, nang pinili niya ang sarili niya, ang buong mundo niya ay nagbago. Hindi dahil nagbago ang mga tao sa paligid niya, kundi dahil nagbago ang pagtingin niya sa sarili niya. At yun, kapatid, ang pinakamatinding aral ng Stoicism. Kaya kapatid, kung nakarating ka dito, kung napakinggan mo ang lahat ng sinabi natin, ibig sabihin ay may lalim ka, may tapang ka, may kagustuhang maging mas magandang version ng sarili mo. At yun ang una mong tagumpay ngayon. Pero ang tanong ko sa'yo, ano ang gagawin mo pagkatapos ng video na ito? Babalikin mo ba ang chat niya? Mag-scroll ba sa mga luma mong messages? Mag-iisip ka ba ng baka naman at paano kung? O pipiliin mo ang sarili mo? Kapatid, ang pagpili sa sarili mo ay hindi selfishness. Ito ay self-respect. Ito ay ang pagkilala na ikaw, bilang isang tao, ay deserve ng pagmamahal na hindi mo kailangang ipilit, imakaawa, o bilhin ng kabaitan. Si Marcus Aurelius, bago siya mamatay, ang huling isinulat niya sa kanyang journal, ang pinakamalaking karangalan ay hindi ang huwag matalo, kundi ang bumangon tuwing nabubuwal. Kapatid, bumangon ka. Hindi mo kailangan ng isang taong hindi ka kailangan. Hindi mo kailangan ng validation mula sa taong hindi ka naman binavalidate. Hindi mo kailangan ng good morning mula sa taong hindi naman ginagawang maganda ang umaga mo. Ang kailangan mo, ang sarili mo, ang stoic wisdom na natutuhan mo ngayon, at ang lakas ng loob na sabihin, tama na, deserve ko ng mas maganda. Kaya ito ang hamon ko sa iyo ngayon. Kung kilala mo ang isang lalaki na nasa ganitong sitwasyon, i-share mo sa kanya itong video na ito. Hindi mo alam, baka ito ang kailangan niyang marinig. At kung ikaw mismo ang nasa ganitong sitwasyon, i-comment mo sa baba, pipiliin ko na ang sarili ko. Yan lang. Dahil minsan, ang pagsasalita ng isang desisyon ay ang unang hakbang para gawin ito. Kung may kakilala kang lalaki na kailangan ding marinig ito, i-share mo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang impact ng isang video sa buhay ng isang tao na nawawala sa sarili niya. I-subscribe ka sa channel na ito, i-like mo ang video na ito, at i-turn on ang notification bell dahil sa mga susunod na video, mas marami pa tayong stoic aral na tatalakayan. Pag-uusapan natin kung paano maging isang lalaking hindi kailanman magiging option ng kahit sino. Kung paano maging isang lalaking hinihintay, hindi ang naghihintay. Kung paano maging isang lalaking pinipili, hindi ang namimili mula sa tira-tira. Kapatid, tandaan mo, ang taong naghahabol sa iyo ay hindi ang taong para sa iyo. Ang taong para sa iyo, hindi ka niya hahayaang maghabol. At ikaw ay hindi pampalipas oras ng kahit sino. Ikaw ay sapat. Ikaw ay mahalaga. At ang mundo ay magiging mas maganda kapag naniniwala ka na dun. Salamat sa pagpanood. Hanggang sa susunod na video. Lumaban ka, kapatid. At tandaan mo ang sinabi ni Seneca. Ang taong nakilala ang sarili niya ay hindi na kailangang humingi ng permiso mula sa iba para maging masaya.
Hindi ka nangangailangan ng permiso niya para maging masaya. Hindi ka nangangailangan ng validation niya para maging sapat. At hindi ka nangangailangan ng presensya niya para maging buo. Ikaw lang sapat na. Maraming salamat sa panonood.